Para po sa inyong lahat. Naku, take two po tayo dahil kanina ang daming mga tumatawag. Nagsisimula ako ng take two, meron na naman tumatawag. So sa mga tumatawag, hayaan niyo po muna matapos ako ng aking Spokes Hour. Dahil talaga pag pumasok po ang tawag ay nasisira. No? Anyway, kaya po tayo magte-take two dahil importante po yung ating pag-uusapan at ito po yung ano ba ibig sabihin ng latest order ng ICC sa kaso ni Tatay. Ano ba ho yung motion ng mga abogado ni Tatay? Well, ang motion po nila ay para magkaroon ng karagdagang expert witness nang malaman kung yung estado ng pangangatawan at pag-iisip ni Tatay Digong ay merong kinalaman doon sa mga bagay-bagay na kinukonsidera ng hukuman pagdating doon sa issue ng provisional release. So, ibig sabihin, yung katawan ba niya, pangangatawan niya at pag-iisip, makakaapekto ba yan doon sa number one, na po pwede siyang tumakas. Pangalawa, po pwede niyang paghimasukan ng ebidensya laban sa kanya. At pangatlo, pwede niyang takutin ang mga testigo. Ang naging desisyon ng pretrial chamber 1 ay hindi na raw kinakailangan ng karagdagang mga expert witnesses. No? Unang-una, sapat-sapat na raw ang kanilang ebidensyang nakalap o yung medical information na nakalap doon sa tatlong independent expert witnesses na tinalaga na hukuman. At pangalawa, yung issue naman daw ng interim release, yan po ay issue na pagdedesisyonan ng hukuman at hindi ng mga expert witnesses. Well, anyway, ano ba hong diferensya dito sa desisyon ng hukuman nito? Well, una-una po hindi naman po issue kung yung pangangatawan o ang pag-iisip ni Tatay Digong ay sapat para siya ay humarap sa paglilitis. Ang issue na hinain ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung kanyang pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto doon sa mga dahilan na naging basehan ng hukuman na ipagkait ang provisional release kay Tatay Digong, yung interim release. Ulitin po natin, no? Ibang sistema sa ICC. Ang warrant of arrest ay in-issue kapag meron lamang good grounds, wala pang probable cause. Ang probable cause ay mangyayari lamang matapos po ang confirmation of charges at dyan magdidesisyon ng hukuman kung meron ang sapat na ebidensya or probable cause para ipagpatuloy ang trial. So, binabalanse ng hukuman yung napakababang threshold para magkaroon ng warrant of arrest sa pamamagitan ng interim release. No? So, pwede ka ma-arrestuhin pero dapat bigyan ka naman ng interim release kasi wala pang probable cause. So, yun yung pinag-uusapan po, yung issue nga ng panandali ang kalayaan ni Tatay Digong at kung yung talagang pangangatawan ng pag-iisip ay makakaapekto doon sa desisyon kung pwede siyang pagbigyan ng panandali ang release samantalang wala pa naman ding probable cause. Well, ang nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong ay unang-una makapag-access kung ano talaga yung naging basehan ng mga eksperto na nagsasabi na walang kinalaman ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong dun sa issue ng interim release. Pangalawa, gusto nilang ma-cross-examine para malaman hindi lang kung anong qualifications ng mga expert witnesses, kundi kung ano yung methodology na sinundan nila. Kasi talaga naman pag expert witness, talagang questionin mo lang ang kanilang kwalifikasyon o di naman kaya yung methodology kasi ang mga abogado hindi naman doktor o hindi naman experts no para questionin yung mga naging pahayag ng mga expert witnesses. Now, ang pula ko lang dito sa order na naman ng ICC na ito ay parang hindi naman nila sinagot yung nais na mangyari ni Tatay Digong. Ang nais na mangyari ni Tatay Digong, irebisa kung yung mga sinasabi na mga di umanong dalubhasa tungkol sa kanyang kalusugan at estadong pag-iisip ay makakaapekto sa desisyon ng panandaliang kalayaan. Hindi naman pinag-uusapan yung fitness to stand trial. No? Tinitingnan lang natin kung yung kanyang pagiging limot-limot at saka yung kanyang pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa ay dahilan para siya ay magkaroon ng flight risk, dahilan para siya ay manakit ng mga testigo, dahilan para siya ay maghimasok doon sa mga ebidensya na isusumiti sa kanya. Kaya ba gawin ng limot-limot at isang taong natutumba na habang naglalakad lamang ang manakot pa ng testigo? Kaya bang gawin ng isang limot-limot at na tumutumba habang naglalakad lamang ang maghimasok pa sa ebidensya na isasalang laban sa kanya? At kaya pa bang tumakas na isang taong limot-limot na at natutumba na habang naglalakad lamang ng mag-isa? So yan po dapat yung issues na sinagot ng mga expert witnesses. Na pagdating naman doon sa kwalifikasyon,
bakit naman hindi natin kukwestiyonin ang kwalifikasyon ng mga di umano'y mga dalubhasa? Eh di ba 2 beses na nagtalaga ng expert witnesses ang court registry, ano nangyari? Yung isa, mantakin nyo, inappoint niya as an expert witness samantalang suspendido ng sarili niyang asosasyon ng kanyang um, field of medicine. No? Ibig sabihin, temporarily suspended from the practice of medicine. Yung isang expert witness na tinalaga ng registrar. Anong klaseng vetting ang ginawa ng registrar at bakit ngayon hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Tatay Digong na suriin ang kwalifikasyon ng mga inappoint ng registrar na expert witnesses? Eh yung pangalawa nga, nag-appoint na naman sila ng pangalawang expert at pantakin ninyo, yung expert pala, eh talagang bihasa sa social media at walang ginawa kundi wakwakan ng wakwakan si Tatay Digong. O hindi ba mali naman yon? Eh bakit hindi nyo ngayon pagbibigyan si Tatay Digong na busisiin ang kwalifikasyon ng tatlong di umano mga independenteng eksperto ay samantalang 2 beses nang sumablay ang registrar. Ibig sabihin po, dahil 2 beses sumablay ng registrar, chances are may mga bagay-bagay na po pwedeng questionin din si Tatay Digong pagdating pa lamang sa issue ng kwalifikasyon. At siyempre, ang pinaka-importante, yung methodology. Alam nyo, ang pinaka-technical expert witness na naipresenta ko ay sa Maguindanao Massacre case. No? At ang pinipresenta ko ay yung isang DNA expert no? Na nagsabi nga na sa pamamagitan ng DNA, yung mga labi ng mga hindi na ma-recognize ay labi ng mga biktima. Now, kapag technical kasi ang pinag-uusapan at expert witness ang testigo, hindi mo po pwedeng questionin ang conclusion na hindi mo kinu-question ang methodology. So sa DNA, pwede mong sabihin na nagkaroon ng, kumbaga, ano tawag ng contamination sa handling of the evidence. No? Makakaapekto yan dun sa conclusion. So siyempre, kinakailangan din natin malaman kung ano yung naging methodology ng di umanong mga independenteng expert witnesses sa kanilang conclusion na hindi makakaapekto ang pagiging libot-limot at pagkakatumba ni Tatay Digong habang naglalakad lamang dun sa issue na siya po pwedeng tumakas, na sa issue na kung siya po pwedeng malakit ang testigo at sa issue na kung pwede pa niyang paghimasukan ang ebidensya laban sa kanya. Ano naman ang ginawa nilang methodology dyan para sabihin na isang 80 anyos na natutumba na nga at limot-limot ay po pwede pang tumakas at gawin yung mga sinasabi nila na po pwedeng gawin laban sa testigo at laban sa mga ebidensya sa kasong yan. Sa tingin ko, ako mismo gusto kong malaman anong methodology ninyo dahil yung conclusion na yan ay napakaseryoso, no? Na para bagang walang kahit anong mali sa pag-iisip at sa pangangatawan ni Tatay Digong na kaya nga niyang takutin ng testigo, kaya niyang gumawa pa ng karagdagang mga krimen at kaya niyang tumakas. Sa totoo lang po, siguro kung may ganyang talagang estado ng pag-iisip at si Tatay Digong, nagawa na yan. Pero sa katotohanan, wala na po ang talagang estado ng pag-iisip at katawan para gawin yung mga bagay-bagay na yan. Ang kinakailangan ngayon ni Tatay Digong ay caregiver. Hindi niya kinakailangan ng kahit ng expert witnesses na magsasabi na walang diferensya sa kanyang pag-iisip at sa kanyang pangangatawan para gawin yung mga extraordinary na mga bagay-bagay na ginagawa ng mga krimen no, laban sa kanilang mga biktima. Ulitin ko po yung warrant of arrest, wala pong probable cause. Kaya nga po, importante para balansehin naman ang karapatan ng akusado sa ICC at para igalang ang karapatan ng kalayaan na talaga naman pong kinikilala sa karapatang pantao, dapat nagbibigay talaga ng interim release. At dito nga po, ang nais lang naman ni Tatay Digong, tignan natin pa. Tanungin pa natin yung mga ibang eksperto kung talagang yung pag-iisip at yung pangangatawan ay sapat para tumakas at gumawa ng mga krimen laban sa iba pang mga biktima o di naman kaya ay takutin ang mga testigo. So sa tingin ko po, itong desisyon nito ay nagpapatunay talaga na talagang kahit anong ihaing motion ni Tatay